Yes mga igala, mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanung tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala, no, kadayawan week na gyud, no, o karong mga kuno sugod August 16, no. Ano breaktab niyo kung kuan adiri nang kalendaryo. Kuan no, sugod August 16 holiday na ta dinhi sa Davao mga igala, no. And of course na mga pipila ka mga road closures na ipahigayon dinhi sa tuwa sa Dakbayan, no. Kuan expect nga nagitay kuan diri, no. Heavy traffic nga mahitabo sa Davao City, no, especially sa mga sentrong bahin sa Davao City mga katambayan, no. So kuan lang sa ta, no, bauni lang gamay pasensya and pwede ta mo gamit og alternative kung gikan mo sa northern part o southern part sa Davao City, likay lang ninyo nga moagi mo dira sa may sentrong bahin, no, especially sa may Roas Avenue or sa may San Pedro Square, no. Daghan San Pedro Street, no, sa may Magallanes kay ato ginalauman nga traffic ginang lugaran na, no. Especially po dala, no, kung gikan sa south, kanang padulong da sa may Quirino, traffic po na kay diha, no. So kung namoy sakyanan, iwas-iwasi lang alang sa ato mga commuters, kuha lang sa ninyo, no, tawagan ni kaning sayo-sayo lang sa muog lakaw, no. Kung inyong lakaw is inyong event is alas 8 o inyong appointment is alas 8, mga alas 6 pa lang hawa na mo sa inyong balaydaan, no. Para kuan mo na napay time allowance pod nga makuan, no. Mahatag po sa inyong mga lakaw, especially karong Sabado ug Domingo, no. Especially karong Domingo, actually ang Sabado wala na kay isa naman lang ang indak-indak og ang kadayawa og ang kuan, no, ang pamulak og ang indak-indak. So mo na ang kuan karon mga katambayan, no. So ang buntag is pamulak karong Domingo, August 17. August 17, ang hapon is ang grand showdown sa indak-indak, no. And then handod alauna na sa kadlawon, no. But anyways, mo na ang kuan nato, no. Of course, hugot ato seguridad na ipahigayon diha atong implementa sa atong mga safety and security for cluster sa tuang Davao City, no. Of course, kay tungod sa nahitabo atong sa Ironman last Sunday, no, nga naa si ate, kasuhan naman daw to kagahapon daw, atong Lunes daw. So kuan, no, ano to na sila yung mga nanay pagabuhaton karon ng mga additional, no, mga security measures ang atong Davao City Police Office, no. Aron nga malikayan na pud to, no, nga mahitabo tong susama nga hitabo last Sunday, no, nga ning lusot jud, no. And kabalo behata nga daghan pa ni sila nga mga mapansin kayo sa social media nga muhimo jud og eksena, no. Okay lang kung wala madisgrasya, pero kung naay madisgrasya or makaprone siya sa pagkadisgrasya, di na maayo. Anyways mga igala, no, speaking of kaning ginatawag nato nga security measures, no, nga iimplementa, no, sa tuang kapulisan atong paminaw, no, ang atong pakiginabi kan Davao City Police Office spokesperson. Kabalo ko na interview na po ni kagahapon, no, pero ato po ning kuno, no, para ma-aware ang tanan, no, atong paminawon mga igala si Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Tuwazon. Paminaw na to. Gapo ang lawas, sir, no, atong ipasabot nga bisan pa sa kadaghan sa atong security and safety classes nga nagbantay sa atong mga kadalanan,
At that time, sir, nga nakalusot siya is na ay emergency nga at giatubang ato mga security forces nga naa diha nga area. Nakalusot lang gyud siya and then pagtan-aw nga gigukod siya. Pero wala gyud siya muhunong, sir, no bisan pa og gipara siya napada ito gi-attempt kay kung ato man siyang gunitan, sir, din kusog ihang padagan may possibility nga matumba siya din makadisgrasya ta og mga bikers. So ang itatag paagi, sir, kung asa nato siya mas safe nga maharang gyud. So naabot pa dito sa part sa Santa Cruz mo to nga dito siya na safe nga na-apprehend siya sa ato ang PNP personnel. And then ato lang gyud ipariguro, sir, sa mga umaabot nga activity for the Carayon Festival nga ato ang paghahugtan, sir, no, nga ato ang security. And then ato lang pong ihangyo ang tanan, sir, mag-cooperate pod just in case sa mga mag-inspection area isabit ilang kaugalingon, no, dili lang nato supakon na mag-iban usahay, sir, nga magrason pa. So ato lang sir, giawhag ang tanan nga mosunod lang kung say mga dos and don'ts nato sundon, unsay mga instruction nga bawal ni ato lang sundon para wala tay ma-encounter nga problema ug smooth lang ang dagan sa tanan sa ato ang mga activity for the Carayon Festival. Okay, sama sa imong giingon, sir, no, isa sa pinakadagan og tao ang ato ang indak-indak din isa-isa lang ng adlaw i-help nato, sir, no, karong Sunday. So gamay pasensya, sir, kung naatay mga ma-delay, sir, no, sa kana atay mga inspection nga himuon. And then ato lang pong giawag, sir, ang tanan, no, kung naay mga tao nga magpabadlong, kung pwede tabangan mi sa security clusters nga matagaan namo dayon og aksyon, no, para dili na siya makahatag og kasamok sa activity nato for the Carayon Festival. This coming indak ma'am, possible na tayo security plan. Tapos kasi di ba na ay matulungan mga personnel or may changes sa security plan. Yes, sir, for the security plan nato, sir, naatay nakabutang na di akong pila ka mga tao. And then nag-request for augmentation from Police Regional Office 11. Then it was granted, approved by our Regional Director, Police Brigadier General Nicolas D. Torre III. No? So naatay madagdag nga tao karon, sir, for the Carayon Festival from the Police Regional Office 11. So para masiguro nato, ang seguridad ug safety sa tanang kaigsoon natong Dabawenyo, dili lang mga taga Davao City, sir, apil na diha mga bisita nato, mga turista nga mo tan-aw sa ato activity karong adlawng Domingo. Ang apprehend na babae na hapon, ma'am, nato sa ihimo nga confession as of how kung sa reason na nahimo niya. Yes, sir, sama sa nakita nato, sir, sa iyahang account, sa iyahang mga vlog na siya'y sa may lang giingon nga na ay depression, no, makita nimo dito, pero sa akong giingon, sir, dili na siya rason nga dili na to siya final og kaso. Ang mo determine ana, sir, is ang korte kung exempted ba siya, kung liable ba siya or dili sa laod nga iyang gihimo. So on the part sa Davao City Police Office, the Police Station 8 Thrill, headed by Police Major Bautista, i-file na mo mga kasong pwede na mo ma-file sa iya, para dili siya pamarisan sa uban, dili siya kanang sundon sa uban. No, election ni siya, no, para sa uban nga naiplano nga maghimo kanang kasamok for the Carayon Festival. Sa akong giingon, sir, magtinabangay ta para mahimong successful ang tanan nga event sa Carayon Festival, kay dili gud mahimo sa security clusters kung wala ang pagtabang sa mga tao nga naa diri. So mo lang ginamong ginahangyo, sir, ang ato ang culture of security and cooperation sa tanan nga mosalmot witness sa ato ang activity karong gumaabot na Domingo. The way nga sa nilihukan sa maong apprehended na babae, or not normal, di ba? I-undergo ba nila siya o medical o i-undergo para plano pala? Yes, sir, part of the action nato na, no, apart from filing of case, after siguro, sir, atong hangyoon ang pamilya mo cooperate for the solution sa problema sa babae kagahapong adlaw nga nadakpan nato. Ma'am, karon ba nanang mo siya earlier na post na gusto ni gina-challenge siya mga karutin na ako siya, and then nag-succeed siya, moral siya o kanang bang nalipay, grabe yung kalipay na play social. But ano is mga dagang pamanggulan ng klase ng mga content creators or vloggers na mag-like plano ba na to breach the security protocol. Ano ba yung mga kinabantay ko? Napapag-isa maragihang kauban tawag niya brother. Dapat ay ginabantay ang pangalan ng mga tao na doon na naiplano
nga mo break sa to ang security protocols, especially sa mga dark events? Yes sir, natin mga PNP personnel nga naka-assign ana ang mga sitwasyon sir no. And then with the help also of the partner agencies, dili lang sa DCPO sir, pinada ang mga task force Davao sa pag-monitor sa mga tao nga na mga susama ni ini nga mga plano nga paghatag og kasamok sa mga event nato for the Crayon Festival. Sa kuang giingon sir ang security ug ang seguridad sa tanan sir no. Ang dili lang ang Davao City Police Office no. It's a Murag gitawag nato whole nation approach ba. So dili lang kapulisan na apil na ang tanang agencies nga naa sa ato ang syudad sa Davao, mga government man or private agencies no. Ang ato ang pag tinabangay diri sa syudad sa Davao is makita gyud nato sa ato ang mga big events diri sa ato ang syudad sa Davao sir. Mo na ako mag-iingon sa mga iyon ani nga sitwasyon nga naay magplano nga maghatag kasamog sa event nato for the Crayon Festival is na natin mga dedicated PNP personnel ana sir and dahil pa lang sa uban ng mga agencies po. So, ang paano yung framework sa kanila sa panunod sa especially sa pamula? Saan ba na pag-framework, open mo na sa height ang framework? Masama ba na siya pag-contain, para ma-contain na itong anong klase ng tao, no? Dahil na si magrason mo, ang ilang, tapos Yes sir. kadaan ng pass, tapos ulit yung sinamok na. Saan sa security cluster? Yes sir, sa part sa Davao City Police Officer, natin mga covert security. So mga covert security, dili lang ka ng mga naka-uniform sir, no? Natin mga, wala mang ka-uniform yan ang mga PNP person nga naglibot-libot. So ato siguro paghahugtan sir, no? Ang atong seguridad yun para mahuman ang mga activities sir sa Carayawan Festival nga. Wala yun kasamok, no? Wala makalusot. And then sa ako ang giingon sir, nga hangiyon nato ang mga tao, sir, no? Numutabang sa atong security clusters nga kung naman sila makita nga mga tao nga kadudahan or lahi ang mga nilihukan nga gusto mo violate sa ato ang balaod, especially sa ato activities karon sa Carayon Festival, mo report dayon sir sa mga naka-uniform nga mga personnel diha nga gikatag nato sa mga areas, especially karon jung Domingo sir. Mao nang ang pagtabang gyud sa community pinaka-importante gyud nga mamahimong successful ang atong activity sir. Nasa lang natay localized gan ba na Yes sir, akong i-update sir no, ang makatagog sa inyo og update ako pang pangutan ng ato ang Chief sa Operation Police Lieutenant Colonel Michael Sigido kung okay na ba tong mag-request nato or napatay mga lain nga mga paraan sir para mamahimog yung safety ang ato ang Carayon Festival 2024. Kung na siguro sir sa pinaka nga event. It's either Saturday and Sunday. Saturday. Oo. Pero ako pa na sir sa mo ang operation. So, mo to mga katambayan no, ang pahayag ni Captain Hazel Tuazon no. So nato siya giingon po dito no. Masa to mga measures na sila ipangkuan ng mga civil police nga naka-civilian no. And of course, ilaha pong ginakuan po no kana sa social media kisa ni mga nagapapansin no. Kay katubay si Ate Crisel baya kay kan ba ito nagapanghagit baya to daan no kay wala daw siya dakpa. Gusto siya makadakop gid daw para to prove nga na dili siya madakpan kay nasa sa matrix si Pungman. Ingon naman siya nga okay na daw. Ayun. Anyways, mga katambayan no. Sa atong pagbalik, atong paminawon no ang kuno ginahimo karon sa sa ato ang Add the Blue Vote no. With regards ako kay pila na lang kaadlaw mga katambayan, May 12 election na no. So mag-start ang balik registry ang filing is karong October. So August sa karon. By October busy na pod. Ay nako. No. Daghan na po mga atik na po, daghan na po alin na bayay glapok. Muna nga importante gyud na hatagan ng impormasyon ug edukasyon ang atong mga botante, especially sa mga lagyo nga mga lugar kay nako isa sila sa mga pila ka vulnerable nga mauto sa ubang mga politiko. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importante pinumdum ning ato si Biana. Yes, mga igala, balik kita diri sa tuwang panaguban sa atong tulumanong tabayan sa Radyo Pilipinas, mga higala diha. Anyways no, karon mga higala no,
halata na gid kay mga igala nga nagsugod na ang kaning kwan season of politics din sa tuwas Pilipinas na kay nanay mga nanay nila bayay og lapok, nanay mga patutsada diri, patutsada didto, tabangan tabangan didto. No, actually kadang isa dira kay dugay na ni sa ginatabangan niya karon lang ning tubag pero ay nako lagi no well wala gi permanente gid sa politika gid mga higala no. And isa dala no na po ni mga kaning saad dinhi saad didto ana po ng mga wa diri wa didto di ba ay ana gud na mga kaning ana nga mga kan ba kamada sa to ang mga politiko karon ba no sugod na po ni pinalitay dinhi pinalitay didto di ba so well sa to adre para sa mga ordinaryong tao mag nanahimo na ng normal no normal sila pero sila kani kuan man gud mga katambayan no lisod man gud kayo kung dili po nato ni edukar nito mga botante kablo nga no sila perminti ang dahilan nganong ang atong nasod tawag ani dili ta maka bot na dili ta maka-elect og tarong kaning mga dili maka-elect og tarong kanang gusto ninyo nga leader nga mo kuan sa inyo akma no kay na ibang din nga dali na mapalit pilara ang kuan 500 muboto kay tungod na dito kay mo inihatag ko no sa kanang kuan agree pud ko pero pila pud lagi nato nakatuig lagi pag-antusan total kada mga nanagan ana ang kuan ana is wa man kaila sa tuwa ana gud mentality gud which is very kuan mga igala no unfortunate which is very kuan para sa tuwa no kaning makasubo siya the fact nga hangtod 500 pero dapat din na 500 karon kay grabe atong inflation karon paspas ato inflation joke pero bitaw ito mga katambayan no muna isa sa mga problema nato karon no kay lagi natay kon naay mga butang ba no especially ito mga problema sig balik-balik no sig balik-balik ato mga problema and then ningon tag nagademand tag solusyon ay well not normal po na nga mag-demand tag solusyon pero ang ato ba giboto deserve ba nato of course deserve nato no so mo na karon mga igala no ang Ateneo Blue Vote Ateneo de Davao University Blue Vote na sa mga serye karon sa mga aktibidad nga ilahang ipahigayon na to educate our voters no kung unsa man yung mga ipang kuan nato nga para maedukar ato mga botante mga igala no ato paminawon no si Ateneo de Davao University Community Engagement Advocacy Chairperson na si Sir Mark Paul Samante no kung unsa tong mga aktibidad nga ila ipahigayon no para i-edukar ang ato ang mga botante paminaw na to. Ano po yung activities ng ADUCF in terms of yung voters education, especially sa mga communities po o yung sa mga malalayo na usually sinasabi na parang hindi naaabot ang information? So yun talaga yung primary goal of the Blue Vote, to really reach yung mga communities na hindi nakaka-receive ng voters education and political education. Now how do we do this? We partner with local barangays para magbigay doon. So yung trainers and facilitators are coming from the university. These are our volunteers, students, faculty members na magbibigay noon sa community. So by doing that, we are able to reach yung mga malalayong lugar para aside from Davao City, we get invitations from outside of Davao to conduct this political education trainings. So we're also looking at having it this year para mas marami pa tayong ma-reach ng mga communities.
So, nag-start na ba kayo ng political information campaign? Hindi pa. We'll do it on September. Right now, we're preparing for the training of trainers so that we will be ready to deploy to the different communities. Ilan po yung on the pipeline na po na activities? In the pipeline, una itong voters registration that we'll have. Tapos, for the communities, trainers training will happen by September, and then we'll be ready for rollout mid-September to the different communities that we will be working with. We are in the pipeline to talk to the DACs para sa ating church engagement, and then we are also working with other organizations, hopefully, to reach the farm areas as well. Nasa lang, sir, ano po yung mga certain issues na itatakel niyo during, kahit malayo pa, during the voters education? Okay, so ang ano natin sa voters education, we usually start with a national situationer. Ano ang nangyayari sa mga barangay? Ano ang nangyayari sa locality, munisipyo ba yan, sa syudad, and then sa national at international. By doing that, nakukuha natin yung ano ba yung dapat nating makita pagdating sa eleksyon because of all these issues that are arising in the community. So yun yung parang start ng ating voters education para magkaroon ng magandang pagpili pagdating sa eleksyon. Kasi kung hindi natin naiintindihan yung nangyayari sa sitwasyon natin, maraming na-share dito like yung sa mga hayop, yung kuryente. These are issues that will arise during the national situationer discussion. Kasi the communities will agree or disagree kung ano man yung nakikita nila. And by doing this, somehow, we form better judgment pagdating sa pilian. So, mo to mga katambayan, no, ang kuan ni Sir Mark Samante, mga katambayan, no, ang chairperson sa ADO UCAC, no. Mo po nagdala sa to ang ADO Blue Vote, no. Anyways, kanina naging kuan na ginunta, no, ma-educate na kita, no, nga ma-educate ito mga botante nga ang boto sagrado. Iboto kung kisa inyong gusto, no? Although whether kisa may mudaog or mapildi or kisa may mudaog diha ato ang suportahan, no? Pero ang kon mo nato anak is para sa to kinsa bagid ang dapat angayan nga iboto. Na ang kon na unsa bagid ang iyang solusyon nga mahatag kung siya atong iboto. Well, kabalo naman ta mga politiko, mga bakakon. Mumugid na ang kwan, no? Mayroon na sila kung kwan pa na sa babae pa na kung sikag sa aral nabuntisan na ka. Kagisa sa aral man ka. At hopefully, no, kwan, no, ma-change atong mindset, no? Di na ta ka nang mahilig lang sa 500 lang, no? Dapat dito na ta sa tag 1,000. Charing. Joke. Ayagin mo ka na pwede mo kasuhan na mga katambayan, no, kung mudawat mo og kanang kuan suhol gikan sa kaning mga politiko. To na malit o gipalit, pwede na sila kuno no, basta wala ka ni dawat, gipalit kanya wala ka ni dawat. Kira na. Ay palit, ay dawat agad. Pero kung kuan gyud, kung di kayo mo kuan gyud, kung di ninyo makaya jud, no, di ninyo of course, kwarta man po na katawhan po nilang gipanghatag, nilang gipanguabot. Basta. Ayaw ko na mag-tell. Kwarta mo po na, pwede dawaton, ay nagsaba. Or, mas mayo, ayaw na lang gigdawata. Konsensya dapat ang magpatigbabaw o sa pagboto. Pwede man po na, may sila, dawata lang, ilang iboto. Pwede po na. No, pero mas mukhang nga, para limpyo ang konsensya, ayaw dawata. Anyways, mga katambayan, hangtod sunod na pudpuhon, no, din sa to panaguban diri sa Tulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat ug mayong adlaw. Mabuhay ang bagong Pilipinas.